Good morning po sa inyo mga trivia at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ngayon mga trivia, ito po yung ating pong pasyente. Meron tayong tatlong klase ng pasyente na kung saan ay ating nasa ICU. Yung ating sinusubukan na ating pong foliar. Ito yung ating kalamansi. Yan, isa po na tila mamamatay na 50-50. Iba nga naubos na po yung dahon, pero lintik po ang bulaklak. Yung isa naman na 60-40. Ayan yung sitwasyon. Tapos good morning po sa inyo mga trivia at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ngayon mga trivia, ito po yung ating pong pasyente. Meron tayong tatlong klase ng pasyente na kung saan ay ating nasa ICU. Yung ating sinusubukan na ating pong foliar. Ito yung ating kalamansi. Yan, isa po na tila mamamatay na 50-50. Iba nga naubos na po yung dahon, pero lintik po ang bulaklak. Yung isa naman na 60-40. Ayan yung sitwasyon. Tapos meron pa tayong amputation na puputulin sa ating pong pasyente. Ito yung ating kalamanda rin na talagang nalakihan pa niya yung ating kalamansi. Ito yung ating inaalagaan. Ito, amputation to gagawin natin para doon sa medisina. Yan, meron tayong kailangan putulan, meron tayong kailangan na bigyan ng tabletas. Ito po ay pinainom po natin mga katribya po ng ating tabletas na foliar. At syempre ng ating yung seaweeds foliar. Ayan. Ito ang ating spray. Last na rin ito para sa ating mga insekto. Yan, para meron siyang baon habang ating tinitreat o treatment sa ICU. Ayan, talagang lahat ay ating gagawin para siya ay maka-recover. Ayan, ganyan po yung itsura noong ating inaalaga ang kalamansi. Hindi natin alam kung siya po ay magiging okay or kagaya nito bumigay na, patay na siya. Ito, humihinga-hinga pa naman mga katribya. Pagka umokay po yung ating ginagamit na foliar, malaki po ang maitutulong nito sa ating farm, sa ating kalamansian. Kaya lahat ay ating ito ang ating klase ng kalamansi. Makarecover pa kaya o tuluyan na nating didispatchahin ang ating kalamansi? Pero hinga-hinga pa rin siya. Ayan, gusto pa rin talagang mabuhay matapos na kung saan ay hindi nalagyan to ng pataba. Siyempre lalo na po ang tubig. Matagal po itong hindi natubigan, halos buong tag-araw. Isang beses pa lang siya nakatikim po ng tubig. Kaya ito siya ngayon ay lumabas po ang marami pong bulaklak. Kumbaga ito, sumobra ito sa tigang. Hindi dapat ganito ang tigang sa kalamansi mga katribya. Yung sobra ka sa tigang. Dapat mga 20 days lang. Pinakamakawan na po yun. Matagal na po sa tag-init. Kung kayo po ay magtitigang, huwag nyo paabuti ng 3 buwan
4 na buwan. Ayan, magkakaganito po mga katribya ang kalamansi. Ito ay sinubukan po natin yung ating foliar. Kaya malalaman natin kung siya pa ay makaka-recover o hindi. Ganyan po minsan sa ospital mga katribya. Talaga sinusubukan ng lahat ng mga doktor. Lahat ay kanilang ginagawa para gumaling ang pasyente. Kumbaga ito ay nasa critical na kondisyon. Eka nga. Pero meron na po siya ngayong mga usbong. Meron na rin po siya ngayong bulaklak. Pagka pumatak po ang ulan, makakatulong po yan, pinaka-destros ng ating kalamansi. Basta't malamigan po yan. Katulong nito yung ating foliar para mag-usbong, bumerde, saka maglabas po ng bulaklak. Yan ang ating inaalagaan. Kaya marami tayong pasyente, mga katribya. Ito ay nasa ICU, sa treatment. Pero kahit nasa ICU siya, pinipilit pa rin niyang mamulaklak. Kaya lang, syempre, hindi natin inaasahan na lahat yan ay magtutuloy. Malalaman po natin sa mga darating na araw, darating na mga linggo, kung ano ang kanyang magiging recovery. Pero nakikita po natin po yung ating bulaklak. Meron siyang laman. Sabihin ay maganda-ganda po ang resulta, kaya lang hindi pa yan pinali. Dahil marami pang po pwedeng magbago. Parang sa ospital, pwedeng magkumbulsyon, pwede siyang tawag dito, magkaroon ng infection. Okay, malalaman natin ang sitwasyon ng ating inaalagaan. Ayan, happy farming po sa lahat. Nakatribya. Nagatiyaga lang tayo ng ating pag-aalaga. Kung magkano po yung kanyang matamaang presyo. Pagpasalamat natin. Ayan, mga sangang tuyo. Sa hirap ng naranasan ng kalamansi, tuyo ang sanga. Kaya sa mga farmers na mayroong ganitong problema, natutuyo ang sanga, maliliit ang dahon, tapos ay meron po siyang mga dagta. Ang isa sa nagiging problema po niya, mga katribya, kulang kayo ng tubig at kulang din sa pagpapakain o yung abono. Sa tao lang, mga katribya, pag matagal kang hindi kumakain, ay talagang nandyan, lalo kung malipasan ka ng gutom, magiging bangag ka. Kaya nga, kaya iba talaga pagka regular po tayo nakakakain. Ganon din sa halaman. Pagka hindi siya regular na nakakainom ng tubig, ganyan ang magiging resulta. Matutuyo ang sanga, magkakadagta ang puno. Yan, umpisa yan sa dagta ng puno. O dahil sa sanga, dahil sa kulang ng tubig. Kaya kailangan na natin ng dextrose. Ito yun, yung ating ginagawa. Treatment sa ating pasyente. Kaya tayo mga katribya, ang ating pasyente, kalamansi. Tayo ngayon
ang doktor. Tapos itong ating iniresetang mga gamot para sa kanya. Pag kinain ito ng katawan, ng dahon, bubuhay. Pero pagka hindi po kinain ng kalamansi, itong ating sinaksak, machuchugi. Kailangan na natin ng palitan ng bago. Pero pag nabuhay, marami salamat. Kung natsugi, ay salamat pa rin. Dahil papalitan na natin siya ng bago. Ganun eh. Hanggang doon na lang siya. Nakakatrivia. Sabi nga ng doktor, ginawa na namin ang lahat. Kaya lang hanggang doon na lang siya. Nakakatrivia. Happy farming. At nakakakita na tayo ng mga pag-uulan. Tikim tayo ng ulan po kahapon. Kaya lang po ay shower rain. Hindi pa po siya ganun kalakas. Kaya tuyo pa rin po ang ating lupa. Lalo na ito. Isang beses lang ating natubigan. Kaya kailangan pa nito ng malakas na ulan para maka-recover na mabilis ang ating pasyente. Ang ating bulaklak, malalaman niya kung magtutuloy. Alam ko yan eh, nagbubuntis. Pagka itutuloy niya ito, kakaroon siya ng bunga. Kung hindi naman, machuchugi siya. Ayan, ganito. Dilaw na yun. Ating kalamansi. So, lumalamig ang panahon. Mga katribya. Uulan na siguro mamayang hapon. Ginhawahan na po ang ating mga halaman. Tignan mo yung kapitbahay. Basa kasi ay regular ang kanyang tubig. Kanya po pataba. Kaya lang, konti lang din po yung nagtuloy na bunga. Pero yung kanyang dahon, berde. Kaya kung susumahin mo, iba na ang dating ng ating kalamansi sa ICU. Ayan, labas na po yung mga usbong. Kaya marami po tayo rito puputulin. Ayan, tuyo na. Ayan, ubos ang dahon nito. Malalaman kung siya ay makakalaban. Kaya sana lumaban itong kalamansi. Tumibay. Kaya ganyan po katibay ang kalamansi sa init ng araw. Talagang nagpipilit siya na mabuhay. Hindi kagaya noong iba, sarap-sarap mabuhay, nagpapakamatay. Di mga katribya, merong iba, mga nagpapakamatay. Nabigo sa pag-ibig, bigo kung saan. Nagpapakamatay. Napakasarap po ng mabuhay. Kahit ganito ang ating pamumuhay. At hindi ka nagkakasakit ng malubha. Ano lang yung ating tinatanggap, pagpasalamat natin. May kapal. Ay daig pa natin ng isang bilyonaryo. Bilyonaryo ka nga, tad-tad ka naman ng sakit. Hindi mo naman makain yung gusto mo. Wala rin, hindi mo rin ma-enjoy. Mahirap tayo. Wala kang mabigat na karamdaman. Na gusto mo kumain ng ice cream, makakakain ka. Makakain ka ng lechon, masarap.
wala kang inaalala na meron kang alta presyon. Pero pagka mayaman, milyonaryo, marami ng bawal. Ayun, nakaka-trivia. Kaya tuloy-tuloy. Para motivation po sa ating kung mga nagpa-farming. Ang pagginhawa, hindi sandali lang na kukuha sa mabilisan. Iyan ay pinagtsatsagaan, pinaghihirapan. Talagang ginagastusan. Pagka hindi ka matyaga, ayaw mong maghirap, ayaw mong magtiis ng ganito, gusto mo yung easy money, sandali lang, mauubos din ang iyong kwarta. Kaya po yung pera sa mabilis na kuha, sandali lang nawawala. Pag mabilis mo lang. Iba pa rin po yung pinaghihirapan. Kaya pagka pinaghihirapan mo yung isang bagay, pero kung gustong maabot, kailangan mo magtiis, magtiyaga, kailangan mo magtipid, hindi ka magastos, para meron kang pang-alaga. Ayan. Meron ka mang gustong ipundar, may pupundar mo. Bakit? Dahil hindi ka magarbo. Yung simpleng pamumuhay lang. Kaya yun po ang ating motivation sa ating mga katribya. Hindi po nakukuha kung marami kang inani, kung marami kang kalamansi. Nasusukat yan kung gaano mo pinahalagahan yung iyong kinita. Kung isang araw lang ay ubos ang iyong kita, baliwala. Kahit yumakpat ka pa sa presyo ng kalamansi. Ayan, natin yung mga katribya. Naubos na po yung dahon. Ang natira na lang bulaklak ng ating kalamansi. Tandaan nyo mga katribya po, yung ating kalamansi. Marami tayong recoverin. Para tayo tapos. Itong akin may mga gumraduate na. At meron pong gagraduate pa. Ito, malapit na ito gumraduate. Bihinga-hinga pa ito. 60-40 ang laban. Isa naman 70-30. Pero daming bulaklak Ay, pagka natsugi, palitan natin ng bago. Pero bago po naman siya ay matsugi, gawin muna natin po ng paraan. Ito. Tsutsugi na ito. Malapit na. Take note mga katribya, tayo masyado magpapainit ng ating spray. Ito mga matay na ito. Kumbaga ito hinihintay na lang po na tanggalin ng tubo. Pag tinanggalan tubo nitong pasyenteng ito, tepok na talaga. Saka yung oxygen. Ayan. Okay. Meron pa siyang mga bagay. Pati yung damo nahirapan din. Ito pa yung isa. Nasa critical. Malalaman din natin ang resulta niya. Sige mga katribya, at basa na po yung ating camera. Tag-iinit po yung ating GoPro. Kaya itong ating gamit natin ng cellphone. God bless po sa inyo lahat. Kita-kita lang po tayo po bukas para sa susunod po natin vlog. Bye-bye. Iuubos lang natin itong ating karga para doon sa ating bulaklak. Okay, yung kabila mas maganda pa yung kalamansi.